Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalaghan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Narito na po ang tampok nating kwento para sa araw na ito, na minsan pang ibinahagi ng isa nating masugid na taga-subaybay. Halina at atin pong tunghayan ang kababalaghang naranasan ni Mira. Magandang araw po sa iyo, Sir PB, maging sa ating mga kasaging. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Mira. Kasalukuyan pong nagtatrabaho at nakatira dito sa Batangas. Nagustuhan ko po ang inyong programa, maging ang inyong paraan ng pagkukwento. Napakasimple at natural po. Kaya naman nakahiligan ko na ang pakikinig sa inyong mga kwento. Ang isa rin pong dahilan kung bakit nawili na po ako sa pakikinig sa inyo ay dahil sa bata pa lamang po ako ay marami na akong kababalaghang naranasan. Ang tinutukoy ko pong mga karanasan ay tungkol sa mga maligno, pati na rin sa mga masasamang espiritu, tulad ng babaeng nakasuot ng blusang itim. At ang pinakahuli ay ang karanasan ko ukol sa aswang. Sa amin pong bakuran ay may malaking puno ng mangga sa gawing harapan. Sa gawing likuran naman ay may malaking puno ng akasya. Nagsimula po akong makaranas ng mga kababalaghan noong 7 taong gulang ako. Galing po kami noon mula sa pamilihang bayan. Nauuna ako noon sa aking mga magulang sa paglakad. Mula po kasi sa kalsada ay may lalakarin pa papunta sa amin. Pagpasok ko sa aming bakuran ay bigla na lamang may sumilip sa likod ng puno ng mangga na isa iyong maitim na nilalang. Mahaba ang buhok nito na magulo, kung kaya napasigaw po ako ng malakas at nagtatakbong pabalik sa mga magulang ko. Habang tumatakbong pabalik ay umiiyak na ako sa tindi ng takot na aking nararamdaman. Sa kasamaang palad ay nadapa po ako at tumama ang uso ko sa bato at dumugo ito. Mabilis pa rin akong bumangon dahil sa takot na baka sumunod ito at abutan ako. Nang makasalubong ko na po ang aking mga magulang ay nataranta sila dahil sa marami ng dugo ang nagkalat sa bibig ko. Ganon din sa aking damit sa gawing dibdib. Hindi ko po makakalimutan ang tagpong iyon dahil sa nabungi po ako sa pangyayari na iyon. Pinunasan nila ang bibig ko at braso na nagkaroon ng galos, bunga ng pagkakadapa ko. Nang mag-usisa ang aking mga magulang ay ikinuwento ko ang tungkol sa aking nakita. Naniwala naman sila agad sa akin dahil na rin sa nakita nilang reaksyon ko. Putlang-putla di umano ako ng mga oras na iyon, paglalarawan ng nanay ko. At talaga naman pong nanginginig ako sa takot. Pagbalik sa bahay ay halos ayaw kong lumapit sa puno.
nititigan man lang yon. Nang dumaan na kami doon ay pumikit ako at tinakpan ko pa ng aking kamay ang akin pong mga mata. Narinig ko ang aking tatay na sinabing wala naman mira, kaya pwede mo nang alisin ang kamay mo sa iyong mga mata. Pagmulat ko ay wala na nga roon ang nilalang, kaya napabulalas ako pero nandito lang yon kanina. Napatuloy pa rin ako sa pag-iyak. Pumasok na kami sa bahay at ginamot nila ako. Hindi mawala sa isip ko ang larawan ng nilalang na iyon na akin pong nakita. Paulit-ulit na bumabalik sa alaala ko ang mukha nito at nanlilisik nitong mga mata. Nang kakain na kami ng tanghalian at magkakaharap na sa pagkainan ng araw din pong iyon, ay bigla po akong nakaamoy ng mabango, bagong lutong ulam. Nagtaka po talaga ako dahil sa iba naman po ang nakahain na niluto ng nanay ko na nasa aming lamesa. Magtatanong pa sana ako sa kanila, ngunit naunahan ako ng tatay ko at sinabing kain na. Pagkatapos naming kumain ay naupo ako sa bangko sa aming pinakasala at parang pagod na pagod ako at hindi ko na namalayang nakatulog na pala ako, dahil nang magkamalay ako ay nasa kwarto na at naririnig ko ang boses ng aking tatay na parang may kinakausap ito sa labas. Kung kaya bumangon po ako at napasilip upang alamin kung sino ang kanyang kausap. Agad kong napansin na hapon na pala nang mapatingin ako sa bintana. Pagdungaw ko ay laking gulat ko nang aking malaman kung sino ang kaharap niya na kinakausap. Iyon ang nilalang na nakita ko. Pero hindi na ako nakaramdam ng matinding takot. Hindi katulad nung una ko itong makita. Dahil na rin siguro sa kausap siya ng tatay ko. Napaisip ako. Sa takbo kasi ng kanilang usapan ay tila matagal na silang magkakilala. Napaminsan-minsan pa nga ay nagkakatawanan pa sila. Kinagabihan nang naghahapunan na kami ay narinig ko ang pagkakalansingan ng mga kutsara at tinidor. Ganon din ang mga platong yari sa lata. At narinig ko ang aking tatay na nagsabing kumain na raw ako. At ibinaling ko na ang aking atensyon sa pagkain na sa aming hapag. Habang kumakain ay may gumugulo sa isip ko. Nasusulyapan ko ang tatay at nanay ko na paminsan-minsan ay tumitingin sa akin. Ngunit tahimik lang sila, na parang pinagmamasdan nila ako. Kaya hindi na ako nakatiis pa. Tinanong ko na sa tatay ko ang tungkol sa nilalang at bakit kausap niya ito. Sinabi ng tatay kong matagal na raw niya itong kaibigan. Binata pa lamang siya. Kinausap niya ang kanyang kaibigan upang ipaalam ang nangyari sa akin dahil sa pagpapakita niya. At panay nga di umano ang paghingi nito ng dispensa at sinabing hindi nito sinasadya.
Hindi daw kasi niya inaasahang ganoon katindi ang aking magiging reaksyon. Nagpatuloy po ang pagpapakita sa akin ng kaibigan ng tatay ko, na noong huli po ay nasanay na rin ako. Maliban po sa kaibigan ng aking tatay, ay madalas pa akong makakita ng iba pang mga nilalang sa paligid ng aming bahay. Ang isa pang hindi ko makakalimutan na tumatak talaga sa aking isipan ay nang makakita ako ng isang babaeng nakasuot ng blusang itim. Galing ako noon sa aming paaralan. Ang edad ko po ng mga panahon na iyon ay magsasampung taong gulang. Inutusan ako ng nanay ko na kumuha ng talbos ng kamote nang bigla akong natigilan. Hindi na ako nakagalaw pa sa aking kinatatayuan. Pakiramdam ko ay nanigas ang buo kong katawan. Wala ring lumalabas na anumang kataga sa bibig ko, na kahit na nga ng mga oras na iyon ay tinatawag ko na ang nanay ko. Nakita ko po kasi ang babae na nakasuot ng kulay itim na damit, na parang bumalik ako sa panahon ng mga Kastila. May mga 5 dipa ang layo niya mula sa malaking puno ng akasya na nasa likuran ng aming bahay, at ito ay nakatitig sa akin. Hindi naman matalim ang pagkakatitig niyang iyon sa akin. Hindi ko nakabakasan ng galit ang mukha nito, pero natakot talaga ako at sobrang kinabahan dahil sa duguan ito, na ang mukha niya ay may bahaging natuklap ang balat, na may kalaparan iyon, at tila may gilid ito sa leeg, na mapapansin mong talaga ang malaking hiwa mula roon. Nanatili lang ako sa aking kinatatayuan na hindi umiimik. Nang binawi na niya ang pagkakatingin niya sa akin, ay naglakad na ito papunta sa puno. Ngunit bago ito tuluyang maglaho, ay muli niya akong tinitigan, na dahil doon ay napapikit ako. Ngunit agad din akong dumilat dahil naisip kong baka lumapit ito sa akin, at pagmulat ko nga ay wala na ito roon. Habol-habol ko ang aking paghinga matapos iyon, dahil ang bigat ng pakiramdam ko noong mga panahong nakatitig siya sa akin. Mabigat iyon sa dibdib, na parang hindi ako makahinga. Nang makapasok ako sa bahay, ay tinanong ako ni nanay kung ano daw ang nangyari sa akin at bakit ang tagal ko. At putlang-putla di umano ako. Noong ako naman po ay high school na, ay may karanasan pa akong muntik ko nang ikamatay. Minsan po kasi ay may dinaluhang kasalan ang aking mga magulang. Hindi po ako nakasama dahil sa walang may iwan sa aming bahay at mag-aasikaso ng aming mga alagang hayop. May baka na po kasi kami noong mga panahon na iyon, at may kalabaw din na paalaga sa amin. Katatapos ko lang mananghalian nang may narinig akong tao na nasa labas. Isa itong babae na may hawak siyang pahabang kahon na maihahalin tulad sa isang pencil case, at nakabackpack ito.
Nang tanungin ko siya kung ano ang pakay, ay agad niya akong inalok ng perlas at kwintas. Baka gusto ko raw bumili. Sinabi kong wala akong pera. Kahit na nagagandahan ako sa kanyang iniaalok. Makailang ulit pa niya akong kinumbinsi. Sinabi kong estudyante pa lamang ako. Kaya sinabi niyang sabihin ko raw sa aking mga magulang na bilhin iyon para sa akin. Sinabi ko sa babae na wala akong kasama. Wala ang aking mga magulang. Nag-iisa lang ako. Kaya wala talagang paraan na pwede mangyari ang gusto niya. Noong huli ay nakiusap na lang siya na kung maaari bang makiinom ng tubig dahil sa malayo na raw ang nilakad niya at siya ay uhaw na. Pinagbigyan ko naman ang pakiusap ng babae kaya pumunta ako sa kusina at kumuha ng kanyang maiinom. Pero binilisan ko kasi nag-aalala ako na baka masalisihan niya ako. Kahit na mahirap lang kami ay may mga ilang gamit na naroon sa sala na pwede niyang mabitbit. Wala kasi kaming kalapit na bahay at malaburol ang kinatitirikan ng aming tahanan, kung kaya madali niyang magagawa iyon kung sakali at walang iba na makakapansin sa kanya. Pagkatapos niyang makainom ay nagmamadali na itong umalis nang hindi man lang nagpasalamat at walang binitawan na kahit isang salita. Maya-maya ay dumating ang aso naming si Bantay. Di ko alam kung saan ito galing pero galit na galit ito at kinakahulan ang babae na papalayo. Ngunit tanaw ko pa ang likod nito na ang daang tinahak ay hindi ang palabas papunta ng kalsada. Nang mga hapon na, habang nagsisibak ako ng kahoy, ay nakaramdam ako ng pananakit ng tiyan. Kaya hindi ko na tinapos ang ginagawa ko at pumasok na ako ng bahay. Hinanap ko ang pampahid ni nanay at naglagay ako sa aking tiyan. Hindi ko na nagawa pang magsaing at maganda ng hapunan dahil tumindi ang pananakit ng tiyan ko. Naisip ko rin na busog naman sila dahil sa kasalan ang kanilang pinuntahan. Nilatagan ko ng kumot ang mahaba naming upuan sa sala at doon nahiga. Madilim na ay wala pa rin sila nanay at tatay. Sinikap kong makatulog para di ko na maramdaman pa ang sakit. Pero hindi ko magawa. Nang mga oras na iyon ay halos mamilipit na ako sa sakit. Naluluha na ako sa tindi ng kirot. Napakiramdam ko ay sobrang init na pinagpapawisan ako ng todo. Nang bigla ko narinig ang aming aso na kumahol kaya napasilip ako sa siwang ng bintana sa pag-aakalang ang aking mga magulang na ang dumating. Ngunit wala akong nakitang liwanag ng flashlight. Ang nakita ko ay ang aming aso na tila may kinakahulan sa aming bubungan. Kaya kinilabutan ako at nakaramdam ng matinding takot. Dahil noon ko pa lamang nakitang umasal ng ganon si Bantay. Hindi ako kumilos. Nakiramdam akong mabuti. Sobrang lakas na ng kabog ng dibdib ko noon. Lalo na nang makumpirma kong mayroon nga na nasa bubungan namin na dahan-dahan itong kumikilos doon.
gustuhin ko mang sumigaw upang humingi ng tulong, ay alam kong walang makakarinig sa akin. At baka lalo lang ako nitong atakihin. At narinig ko ang mahinang huni nito. Tunog iyon na noon ko pa lamang narinig sa talang buhay ko. Nang bigla po akong nagulat at napasigaw ng ubod lakas. Nang sumilip ako sa siwang sa pag-asang parating na ang aking mga magulang. Nang makita ko ang isang nakakatakot na imahe. Noong una ay hindi pa naging malinaw iyon sa akin. Pero nalaman kong isa iyong mukha pagkat ang mata kaagad nito ang nakatawag ng pansin sa akin. At ang mga pangil nito na nababalutan ng makapal na laway. At may buhok ito na animoy alambre sa tigas dahil sa pagkakaayos noon. May kahabaan ang tenga, gayon din ang uso nito dahil na rin siguro sa kanyang mga ngipin na nakausli. At ito ay nakatiwarik. Kahit namimilipit sa sakit ng tiyan, ay hindi ako tumigil sa kasisigaw. Napakiramdam ko pa nga ay halos mawalan na ako ng boses at malay. Naisubsob ko na lamang ang aking ulo sa tuhod habang nakaupo na tinatakpan ko ng aking mga kamay ang aking mukha. Nang ilang sandali lang ay may narinig akong malakas na hampas at nasundan iyon ng isang pagdaing ng nasaktan. At may lumagpak. Kaya mabilis akong napasilip na muli sa siwang ng bintana habang hawak-hawak pa rin ang sumasakit kong tiyan na baka dumating na ang mga magulang ko. Ngunit madilim pa rin sa labas. Walang palatandaan na dumating na sila. Habang nakasilip ay napasulyap pa ako paitaas para siguraduhin wala na nga ang aswang. Nakahinga ako ng maluwag nang di ko na ito makita na naroon. May mga kalahating oras pa akong namimilipit sa sakit na naghintay. Nang sa wakas ay dumating na rin ang aking mga magulang. Umiiyak akong ikinuwento sa kanila ang nangyari. Lumabas ang tatay ko. Makaraan ang ilang minuto ay nagbalik ito at may dalang mga dahon. Nilapatan ni tatay ng lunas ang tiyan ko. At habang ginagawa niya iyon ay sinabi niyang kanyang nakausap ang kaibigan. At aswang nga daw ang may gawa noon sa akin. At iyon daw ay ang babae na alahera. Lubos nga daw na pinasalamatan ni tatay ang kanyang kaibigan dahil sa ginawa nitong pagbabantay at pagtatanggol sa akin. Hanggang dito na lang po muna, Sir Bibi, ang akin pong ibabahaging kwento. Sana po ay magustuhan nyo at ng atin pong mga kasaging. Maraming salamat po sa patuloy niyong paghahatid sa amin ng mga kwentong kababalaghan na talaga naman pong kinawiwilihan ko. Pabati nga po pala sa akin po mga magulang na sina Ador at Adelaida. Narito na po ang tampok nating kwento sa araw na ito na pinamagatan po nating Mario Labo. Kung bakit po natin pinamagatan na ganyan ay atin pong tunghayan ang kwentong ibinahagi sa atin ni Ronald. Isa rin nating masugid
na taga-subaybay. Kamusta po kayo, Sir PB? Sana po ay mapili at maibahagi nyo rin ang kwento ng aking tiyuhin sa inyong channel. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Ronald, 27 taong gulang at kasalukuyang nagtatrabaho dito po sa Marikina. Ang nakatatandang kapatid po ng mama ko na si Tio Manuel ay nagkwento po sa akin. Ang pinagkakakitaan po niya ay ang pagtitinda ng balot. Matagal na po niya itong hanap buhay. Simula pa lamang po nang binata pa lang siya at hanggang sa magkaasawa at pamilya ay tanging pagtitinda pa rin ng balot ang kanyang naging trabaho. Hanga ako sa kanya dahil nagagawa po niyang mapag-aral ang kanilang 3 anak at nakapagtayo ng maliit na tindahan sa kanilang bahay na siya namang pinagkakaabalahan ng Tia Ivy ko na kanyang asawa. Natatandaan ko po na may ibinahagi na kayo minsan dito sa inyong programa tungkol sa isa ring magbabalot. At totoo pong kapupulutan sila ng magandang halimbawa na kapag lumabas na sila ng kanilang bahay at magsisimula ng maglako, ay masasabi mo talagang mahirap at tila ba walang kikitain. Dahil sa mahaba na ang kanilang nilalakad, ay wala pa ring bumibili. Pero sabi ng tiyo ko, ay tuloy lang daw sila sa paglakad at pagsigaw. At bago siya umuwi ng bahay, ay siguradong ubos din ang kanilang paninda. Ganyan din daw sa buhay. Tuloy lang at huwag susuko. Pasensya na po kayo kung medyo napunta ng bagya ukol sa aral ng buhay ang akin pong kwento. Nangyari po ang karanasan ng aking tiyuhin nang isang gabing siya ay magtinda ng balot. Tandang-tanda niya ang lahat ng nangyari at hindi daw niya iyon makakalimutan. Ayon pa sa kanya, iyon na raw marahil ang pinaka nakakatakot niyang karanasan. Isa rin di umano siya sa maraming taong hindi naniniwala sa mga kababalaghan at aswang. Ngunit nagbago ang pananaw niyang iyon nang minsang maranasan niya ang nakakasindak niyang karanasan. Sa tagal na niyang nagtitinda ng balot, ay halos lahat na yata ay naranasan na niya sa lansangan. Nasubukan na nga rin niya di umano na maging asset noon ng pulis. Pero nang lumalaki na ang kanyang pamilya, ay nakiusap siyang titigil na dahil sa nag-aalala siya sa kaligtasan ng kanyang buong mag-anak. Ngunit kakaiba daw talaga at namumukod-tangi ang naranasan niyang iyon sa San Mateo. Ayon sa tiyuhin ko, maayos naman nang umalis siya ng gabing iyon. At tulad ng nakagawian na niya, ay umusal muna siya ng isang maikling panalangin bago tuloy ang lumabas ng kanilang bahay. Nang mag-aalas 9 na nung gabi ding iyon, ay bigla na lamang bumuhos ang ulan. Biglang nag-iba ang aura ng paligid. Biglang kumonte ang tao na nasa lansangan. Nagpasya siyang pumunta sa kanyang kumpare pagkat malapit na ang bahay nito sa kanyang kinaroroonan. Naisip niyang doon na lamang muna magpalipas ng oras at magpatila ng ulan. Sa lugar na iyon ay may daraanan siyang bahagi
na matarik. Paakyat ang kalsada at may malalaking puno ito sa gilid ng daan. Alam ko pong pamilyar ang mga taong makakarinig nito na taga roon, ngunit hindi ko na po babanggitin mismo ang pangalan ng lugar dahil sa alam niyo naman po pagdating dito sa social media. Sa pagpapatuloy po ng aking kwento, sanay naman pong dumaan na doon ang aking tiyuhin. At dahil sa hindi naman siya naniniwala sa mga kwentong kababalagan, kaya naman baliwala sa kanya ang nakakatakot na imahe ng puok na iyon. Nang kasalukuyan na niyang tinatahak ang daan paakyat, ay nakaamoy siya ng isang masansang na amoy. Naisip niyang marahil ay may patay na hayop na nasa malapit. Nang marating niya ang itaas ng daan, ay may naaninagan siya. Noong una, inakala pa niyang isa lamang itong aso, ngunit nang bagya pa siyang makalapit dito, ay nalaman niyang tao pala ito, isang lalaki. Naisip niyang may diferensya ito sa pag-iisip sapagkat napansin niyang nakatuwad ito. Iniangat pa niya ng kaunti ang kanyang hawak na payong para mas makita ang tao na nasa kanyang harapan na medyo nakatagilid sa kanya. Nang biglang humarap ito sa kanya, kung kaya nagulat siya dahil sa nakita niya ang mabalasik na mukha nito at kapansin-pansin ang taga nito sa mukha, nakatulad sa napabantog na kwento sa isang aswang na si Maria Labo. Ang ibig sabihin kasi ng labo ay taga. Noon pa lamang siya nakaramdam ng takot, lalo na nang umangil ito at lumikha ng tunog na hindi pangkaraniwan sa isang tao. Napuna din niya ang mga buhok nitong nagtatayuan at ang dilat nitong mga mata na matalim na nakatitig sa kanya. Humahangos ito na tila bumubuelo, na tsumitsempo, at anumang oras pakiramdam niya ay susunggaban na siya. Kaya ang unang naging reaksyon niya ay ang dumistansya. Naisip niyang mapapalaban na siya sa lalaking kanyang nakita. Nakita pa nga niya itong naglaway bago nagsimulang kumilos. Mabilis na dinukot ng tiyuhin ko ang balisong na nasa loob ng basket na lagi niyang dala-dala. Pero bubuksan pa lamang niya ito ay nakita na niyang malapit na sa kanyang kinatatayuan ang lalaki at nakabuka na ang bibig nito na talagang mangangagat. Kaya napatakbo na ng tuluyan ang tiyuhin ko na kanya pang naiwan ang isang tsinelas dahil sa pagkataranta, na kanya na rin di umanong iniwan ang isa pa pagkat madulas iyon dahil sa basa, at naramdaman daw niyang sagaba lamang iyon sa kanyang pagtakbo. Nakita pa niyang sumunod ito sa kanya nang kanya iyong lingunin. Habang tumatakbo ay saka pa lamang niya nabuksan ang kanyang balisong. Naisip niyang kung abutan siya nito ay hahabol na lamang siya ng tabla. Makikipagsabayan na siya. Di man daw siya naniniwala ay kanyang ginawa at ginaya ang kanyang napapanood sa telebisyon. Dinakot niya ang asin at isinaboy sa lalaking
laway na sa kanya. Napakiramdam niya ay matindi talaga ang pagkatakam nito, na sa likod ng kanyang isipan ay naitanong niya sa kanyang sarili kung lalapain ba siyang talaga nito dahil sa nakikita niyang itsura na iyon ng nilalang. Nagpatuloy siya sa pagtakbo na sinikap niyang huwag siyang malapitan nito. Nang minsan pa niyang lingunin ang lalaki, ay nakita niyang gamit ang likod ng kamay nito ay pinunasan ang kanyang mukha na tinamaan ng asin, na natigilan ito at huminto sa paghabol sa kanya. Kaya kanyang sinamantala naman ang pagkakataon na iyon upang tuluyang makalayo sa nilalang. Nang marating niya ang bahay ng kanyang kumpare, ay natawa ito sa kanya nang makita siya dahil sa wala siyang suot na tsinelas at para daw siyang nakakita ng multo dahil sa hilat siya ng kanyang mukha. Hindi na lamang muna siya umimik dahil baka lalo lang siyang pagtawanan nito. Niyaya niya itong uminom, na nung mga panahong iyon ang namamayagpag at sikat na inumin ay ang tanduay. Natahimik naman ang kanyang kaibigan at tumigil sa pambubuska sa kanya dahil alam nitong may problema siya kapag siya ay nagyaya na mag-inom. Nang magkausap na silang muli ng kanyang kaibigan, ay kapwa nakaharap na sila sa baso at alak. Tinanong siya nito kung ano naman daw ang pinag-awayan nila ng kanyang asawa. Sinabi niyang hindi ang tiyahing ko ang dahilan kung bakit siya nagyayang uminom. Pambungad niya ay wag na lang daw at baka hindi ito maniwala. At dahil sa likas na may pagkatsismoso at marahil ay nag-aalala na rin bilang matalik na kaibigan, ay pinilit niya ang tiyuhin ko na magkwento at kanya daw itong pakikinggan. Tinanong ng tiyuhin ko ang kanyang kaibigan kung naniniwala ba siya sa aswang. Sumagot ito at walang kagatol-gatol na sinabing oo. Sabay tanong sa tiyuhin ko ng bakit. Dahil alam niyang hindi mapaniwalain ang tiyuhin ko sa mga ganong bagay. Ikinuwento ng tiyuhin ko sa kanyang kaibigan ang buong nangyari. Kabaliktaran sa inaasahan niyang pagtatawanan siya nito, ay nakita niyang seryosong-seryoso ang kanyang kaibigan at matamang nakikinig sa kanya. Sinabi pa nito sa tiyuhin ko na buti daw at natakasan niya ang aswang. Kinuwentuhan pa nga siya nito ng kanya ring mga karanasan noong mga panahong nasa probinsya pa ito, na sa kanila di umanong baryo ay may napadpad na isang mag-anak na may lahing aswang. Mabait naman daw ang mga ito sa kanilang mga kalapitbahay. Lagi daw nilang ibinibilin sa mga ito ang kanilang mga naiiwang kaanak sa bahay at walang nangyayari dahil sa sila agad ang pagbabalingan. Ngunit napabantog ang mga ito dahil sa ilang pagkakataong nakita ang mag-asawa na nag-anyong baboy, na kung minsan naman ay malaking aso na itim, subalit ni minsan ay hindi ng mga ito ginagawa ang kanilang kabulastugan sa mismo nilang lugar. Bilang panghuli ay sinabi ng kaibigan ng tiyuhin ko sa kanya
na walang duda na pinapaniwalaan niya ito. At kilala naman niya ang chewing ko na mabait. At bagaman masayahing tao ito, ay hindi naman mahilig gumawa ng kwento. Sinabi pa ng kaibigan ng chewing ko na sigurado siyang aswang nga ang kanyang nakaengkwentro dahil sa paglalarawan niya dito. Simula noon ay naging mas maingat pa ang chewing ko sa tuwing naglalako siya ng paninda niyang balot. Hindi lamang sa mga masasamang tao kundi ganun na rin sa mga aswang. Hanggang dito na lamang po, Sir PB, at marami pong salamat. Mapili nyo man po o sa hindi ang kwento ko pong ito, ay masaya po akong naibahagi ko ito sa inyo. Marami pa pong kwento ang chewing ko sa akin ukol sa mga naranasan niyang kababalaghan dahil sa paglalako niya ng balot na madalas ay inaabutan na siya ng madaling araw sa daan. Pag may pagkakataon po ay ibabahagi ko rin pong muli sa inyo. Ang kwentong tampok po natin sa pagkakataong ito ay nagmula sa isa nating masugid na taga-subaybay na ang kanya pong pangalan sa YouTube ay si Bonsai ng Sapian. Halina at atin pong tunghayan. Magandang buhay, Sir PB. Una po sa lahat, binabati ko po kayo ng magandang araw at nawa po ay nasa mabuti kayong kalagayan sa oras ng pagbabasa nyo nitong aking kwento. At sana din po ay mapili nyo ito upang ilathala at ma-share sa mga kasaging. Tawagin nyo na lang po akong Miss Sai. Ang kwento po na ibabahagi ko sa inyo ay karanasan ko mismo noong nasa 3rd year high school ako. Laking probinsya po ako. Normal na ang mga kababalagan sa aming bayan, lalo na sa aming pamilya, dahil lahi po kami ng mga manggagamot. Madalas po kami nakakaranas ng iba't iba at hindi karaniwang pangyayari. Pero kahit papaano po ay panatag ang loob ko at hindi kami nakakaramdam ng matinding takot dahil na rin sa marami kami sa isang pamilya. Pero ibang iba po pala ang pakiramdam pag naranasan mong makakita ng aswang na nag-iisa ka lang. Subalit, eto pong nangyari sa akin ay hindi sa probinsya naganap, kundi sa Maynila. Araw po ng Huwebes noon. Ang taon ay 2001. Nakatira po kami sa Bernabe Compound, Las Piñas City. Magkakadikit ang aming mga bahay doon sa lugar. Pero ang likurang bahagi ng aming bahay na 2 palapag ay isang bakanting lote. 2 lang kami ng kuya ko na nakatira noon doon sa bahay dahil umuwi sa probinsya ang aming mga magulang at ang kuya ko naman ay nag-stay in sa trabaho. Umuuwi lang siya tuwing araw ng Sabado kapag gabi. Kaya ako lang mag-isa ang palaging nasa bahay. Bunso ako sa amin at ang iba ko pang mga kapatid ay may kanya-kanya na ring tirahan na doon lang rin sa Las Piñas pero sa ibang barangay. Isang umaga, biglang dumating ang ate ko na 8 buwan ng buntis sa kanyang panganay na anak. Ang sabi ko pa, natatandaan ko, "Ate, ang aga mo ah. Ang laki na ng tiyan mo. Pagala-gala ka pa." Ang sagot naman ng ate ko, umalis daw kasi ang kanyang asawa papunta ng Bulacan. May kukunin daw ito na gamit sa trabaho nila at baka hindi agad makabalik. Kaya nagpunta na muna siya dun sa amin. Naunawaan ko naman ang sinabi ng aking ate. Sabi ko pa nga, masaya ako na nandun siya
para meron naman akong makausap sapagkat malungkot na mag-isa. Siya nga pala, ate, nag-almusal ka na ba? Tanong ko sa kanya noon. Hindi pa ako nag-aalmusal eh. Libre naman dyan, dugtong ko pa. Sabi naman niya, anong oras na? Hindi ka pa nag-aalmusal? Kaya niyaya niya ako sa talipapa at para makabili na rin ng pang-ulam namin para sa tanghalian. Nang naglalakad na kami papunta ng talipapa, ay niyaya niya akong dumaan doon sa pinaka-shortcut para mapabilis daw kami. Isang makitid na iskinita na merong isang matanda doon na laging nakaupo sa may kanto. Mga 70 anyos na siguro ang edad noong matanda. Malayo-layo pa lang kami sa kinaroroonan ng matanda ay napansin na naming nakatingin siya sa amin ng ate ko. Nasa bandang likuran lang ako ng ate ko noon. Pagkatapat ni ate sa kanya, bigla na lamang nitong hinawakan ang tiyan ng ate ko. Kaya napahinto ito sa kanyang paglalakad. At bumati naman agad si ate ng magandang umaga sa matanda. Gumanti lamang ito ng ngiti pero tuloy siya sa paghimas sa maumbok na tiyan ng ate ko. Kaya naman patay mali siya na lamang ang ate ko na nagtuloy sa paglalakad at nilagpasan ang matanda. Ako naman ay binati ko na lamang uli yung matanda pagkatapat ko sa kanya. Pero hindi siya nakatingin sa akin. Sinusundan niya ng tingin ang ate ko. Kaya patakbo na akong sumunod kay ate at nagtanong. Sabi ko pa, ate, okay ka lang ba? Sabi kasi ng nanay nung andito siya, ek-ek daw yun. May pag-aalala ko na tanong sa ate ko. Sumugot naman ang ate ko at sinabing, hayaan mo siya. Naunahan ko naman siya ng bati eh. Sa bagay, sabi ko naman. At nagtuloy na kami sa talipapa ni ate. Hindi na rin ako pumasok sa school nung araw na yon kasi ayaw kong iwan ang ate ko. Lumipas ang oras na masaya kami nagkwentuhan. Mag-aalas 10 ng gabi noon, tandang-tanda ko pa. Umakyat na kami ni ate sa itaas at naglatag na ng aming mahigaan para matulog. Nang biglang dumating ang asawa ng ate ko, sinusundo na siya nito para umuwi sa bahay nila. Wala naman na akong magawa pa, kaya hinatid ko na lang sila sa labasan ng compound. At pagbalik sa bahay, umakyat na rin ako agad sa itaas para matulog sapagkat balak ko nang pumasok kinabukasan. Nakagawian ko na bago matulog, nagpapatunog ako ng radyo sa FM para magpa-music. Nagpatay na ako ng ilaw at humiga. Pero napabalikwas ako ng bangon nang maalala ko ang bintana na hindi ko pala nasara. Ang style nga pala ng bintana namin, Sir PB, ay parang rehas na kahoy na may kalakihan, nakatapat sa bakanting lote. Tapos, ang pinakasara lang ay isang malapad na plastic sa labas ng bintana na binababa lang pag maulan at gabi na. Inaabot ko pa lang ang plastic para ibaba ay may biglang dumaan na anino na parang paniki. Noong mga oras na yon, binaliwala ko lang kasi marami naman talagang paniki banda sa amin. At may mga puno pa kasi sa paligid, lalo na malapit pa kami sa ilog na may mga bakawan. Pagkatapos po noon, bumalik na ako sa higaan. Nang mga ilang minuto pa lamang ako sa aking pagkakahiga, nakaamoy naman ako ng masangsang na amoy. Pero binaliwala ko lang uli kasi paminsan-minsan may kumakalat talaga na malansang amoy, dala ng hangin, dahil malapit nga po kami sa ilog. Pero kadalasan sa umaga lang, at bigla nang nag-iba ang ihip ng hangin.
Tapos, yung takip ng bintana namin parang tumataas na tinatangay ng hangin, pero di ko na lamang iyon pinansin. Maya-maya may narinig naman ako na tunog, yung tipong garalgal na hingal na sumasabay sa tugtog, kaya pinatay ko ang radyo. Sabay sa pagkakapatay ko sa radyo ay nawala rin ang tunog, kaya binuksan ko na lamang itong uli. Pero sa pagkakataon na iyon ay mahina na ang pagpapatugtog ko, at doon ko nakumpirma na meron talagang humihingal at nanggagaling ito sa bintana namin. Kaya naman, dala ng kuryosidad, ay dahan-dahan akong gumapang papunta sa bintana para silipin ang gumagawa ng tunog na iyon na parang humihingal ng pag-aralgal. Dahan-dahan akong tumayo, at pagtapat ko sa bintana, saktong umangat ang takip na plastik. Sa mapanglaw na liwanag ng buwan, kitang-kita ko isang taong paniki na pulang-pula ang mata. Mabalahibo ito na kulay itim at naglalaway, na ang pakpak ay kasing laki ng payong na kumakampay, at hawak ng kamay niya na may matutulis na kuko ang takip ng bintana namin. Para akong tinulos sa kinatatayuan ko. Hindi ako makagalaw. Nag-init ang aking tenga, at pakiramdam ko lumaki ang aking ulo, at nanayo lahat ng balahibo ko sa katawan. Sinubukan kong sumigaw. Gusto kong sumigaw ng ubod lakas para makahingi ng saklolo, pero walang lumalabas na boses sa aking bibig. At nang nilalapit na niya ang kanyang mukha sa siwang ng bintana namin, naalala ko ang bilin ng aking lola, kung ano ang dapat gawin sakaling matalo kami sa dungan ng mga aswang. Yung mga daliri sa paa ang siyang tanging nakakagalaw sa katawan ko. Kiniskis ko iyon nang madiin sa sahig, hanggang sa nakaramdam ako ng kirot, at doon ay nagawa ko ng ikilos ang aking katawan. At bago pa man niya mailusot yung mahaba niyang nguso sa siwang ng bintana, ay nakatakbo na ako pababa. At nang buksan ko ang pintuan namin sa ibaba para humingi sana ng tulong sa kapitbahay, ay saktong dumating naman ang isa kong pinsan, at tinanong niyo ako kung ano ang nangyari sa akin, dahil nanginginig pa ako. Pero wala pa ring lumalabas na boses, kaya niyugyug ako ng aking pinsan ng malakas. At doon ay tila nahimasmasan ako, at nasabi ko nga na may aswang sa itaas. Dali-daling pumasok ang aking pinsan at kinuha ang garapon ng asin na nakapatong sa lamesa, at tinawakan ako para bumalik sa itaas. Pagdating namin ay wala ng aswang. Tanging bakas na lang ng kanyang malagkit na laway at sirang plastik na takip ng bintana namin ang naiwan. Sinabuyan ito ng pinsang ko ng asin. Maging ang mga kasulok-sulukan ng bahay namin ay kanya ring sinabuyan. Mula noon, hindi na ako makatulog sa itaas. Pero kahit sa ibaba na ako, ay nakakaranas pa rin ako ng paminsan-minsang pagdalaw ng aswang. Subalit naging alerto na ako ng mga pagkakataon na iyon, dahil nung una hindi ko naman naisip na sasalakayin ako ng aswang sa syudad. Ang buong akala ko ay sa probinsya lamang iyon nangyayari. At ang hinala pa namin kaya sumalakay ang aswang ng gabi na iyon ay dahil sa ate ko. Nasundan kami pagbalik galing ng Talipapa,
Hanggang dito na lang po muna ang kwento ko, Sir PB. Marami pa po akong mga karanasan at willing po ako na i-share lahat ng iyon kung inyo pa po akong pahihintulutan. At hindi ko po intensyon na paniwalain ang lahat ng nakikinig kung totoo ang aswang o hindi. Pero sa maniwala kayo at sa hindi, ay totoong pangyayari ito sa buhay ko. At konting impormasyon lang po, Sir PB, kung bakit minsan ay tinatawag namin na ek-ek ang mga aswang, sapagkat po dun po sa aming probinsya ay hindi ka maaaring tahasang magbanggit ng katagang aswang, lalo na kung nasa malapit lang ang pinag-uusapan. Matalas po kasi ang kanilang pandinig, kaya pagdirektahan kang magsasabi ng salitang aswang, lalo ka nilang guguluhin. Dahil kalapastanganan daw yon para sa kanila, lalo na kung matataas na uri sila ng aswang. Ayon po iyan sa isang aswang na lumantad sa bayan namin. Hindi niya kasi matanggap ang pagiging aswang, kaya pinipilit niya na magpagamot noon sa amin. Marami kaming nalalaman sa sistema ng mga aswang dahil sa kanya. Bagay na iniwasan na lang rin namin magbanggit para walang personalan, ika nga, at iwas gulo na rin. Respeto lang sa isa't isa kahit na ibang uri sila. Pero po sa kasalukuyan, wala na akong balita kay Manong Aswang kasi po matagal na ako hindi nakakauwi sa aming bayan. At saka pumanaw na po sa sobrang katandaan si Lolo na gumagamot sa kanya. Muli po nagpapasalamat ako sa pagbasa ng aking kwento. Sana po ay nagustuhan nyo at more power pa po sa inyong channel, Sir PB. At sa lahat ng kasaging na nakikinig, mag-ingat po kayong lahat. God bless and keep us safe po. At dito po nagtatapos ang kwentong itinampok natin para sa araw na ito. Muli, sana po ay inyong nagustuhan at naway patuloy nyo pang subaybayan ang mga susunod pa po nating kwento dito lamang sa Mga Totoong Kwento ng Kababalagan. Maraming salamat po at hanggang sa muli.